Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meicha Ami from Japan, Kabayan Aquarius. This reading is for you. This is Meicha Ami from Japan. Tingnan natin. Ayos nga ako sa upo ko. Diba? Nangawit lang. Maraming salamat muna sa mga subscriber nyo, subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ayunay. Salamat kasi nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading ha. Tandaan nyo, ang dami yung energy sa mundong ito, kaya hindi ito magre-resonate basta-basta sa inyo. Gawin nyo lang itong guidance. Kayo pa rin na makapagpapabago ng sarili nyong destination o na inyong journey. Meron tayong 2. Okay. Gemini. Okay. Maring 2 days, 2 weeks, or 2 months. No? Kung April ngayon, April, May, June, or maring related sa'yo si 2. No? Something happened, maring ganun, no? Sa nakita ko dito. O may mga after 2 months, after 2 weeks, or next year pa, no? Sa nakita ko dito. Maari may mga pinag-iisipan ka na plano kasi andito rin si Pat sa nakita ko dito. Weeks man yan, days man yan, months man yan, year man yan, no? Sa nakita ko dito. And also, andito rin yung situation na may mga papuri o may mga kasiyahan na magaganap, no? Maaring magkakaroon ng growth sa ibang aspeto ng buhay mo, or may mga idea ka na gusto mong i-pursue this time to fulfill, or may mga sitwasyon sa buhay mo na magkakaroon ng dealing, commitment, ganyan sa nakita ko dito. O may mga magtatapos na isang bagay o sitwasyon sa buhay mo na maaring ikasiya mo siya sa nakita ko dito. Maaring sa love, romance, or money, or any situation o aspeto ng buhay mo sa nakikita ko dito sa iyo. Sa nakikita ko naman din is maaring andito rin yung pagiging very creative mo this time, or magkakaroon ka na talaga ng mga new ideas. Siguro may mga exciting situation ako nakikita sa iyo na gagawin mo na. Handi na siguro you're doing your best dun sa bagay na yun. Sa nakita ko dito, maaring sa iba sa inyo may mga magaganap na kasiyahan, fun, exciting, magiging adventurous ka siguro this time, o may mga pag-iisipan ka na gusto mong tahakin para magkaroon ka ng stability, no? Sa nakita ko dito, maaring may mga kakausapin ka, o tandaan mo, the key and the fulfillment is sa'yo. May mga bagay o sitwasyon na i-force mo yung idea mo. Kasi nagkakaroon na rin naman sa'yo ng growth when it comes to your spiritual. Sa nakita ko dito, kung sa health man ito, is good din. Family relationship is okay din sa iba sa inyo. Maaring sa anak, sa karelasyon, or any sitwasyon na maaring magkakaroon na ng growth doon sa bagay na yun. Nandito na kayo sa sitwasyon nyo na pagbabalik ng inyong confidence, or you know your purpose, na kung ano yung mga tatahakin mo this time. Pero sana matapos ito, no? Sa nakita ko dito, maaring bago ka tumahak ng iyong landas o tumahak ng isang sitwasyon sa buhay mo, maaring may mga kakausapin ka. And then, you take it action dun sa bagay na yon, no? May mga sitwasyon na magkakaroon ng unlocking, pag-iiba ng destiny, may mga mag-o-open sa'yo, and may mga mag-fulfill. Ganyan sa nakikita ko sa'yo. Kumbaga, positivity happen into your life. Sa iba dito, extension. Kasi nahandito rin si Pat. Kumbaga, nahandito kayo sa sitwasyon nyo na magkakaroon kayo ng pag-aalinlangan sa mga bagay-bagay o sitwasyon na gusto nyo tahakin. Magkakaroon ng mga choices, multiple, or may mga didesisyonan kayo this time. Either sa kadili nyo, o maaaring sa tatahakin nyo, o maaaring any sitwasyon na gusto mo nang tahakin dito. Siguro iba sa inyo, mag-aalinlangan muna kayo, no? May mga pag-aalinlangan. Maaring iba sa inyo, magpaparaya kayo, or magkakaroon ng separation. Maaring
isi-separate mo yung sarili mo or kinakailangan or magkakaroon ng separation, destination, pagsiseparate. Or maaring may tao na totally separate, magse-separate na. Mga ganon. Ipasok mo yung sarili mo doon sa part na yun, no? Iba sa inyo, maaring this is a work or iba sa inyo related to in your profession, ganyan. Maaring may mga tatahakin kayo. Andito na rin yung kasi nandito kayo sa point ng buhay nyo na may mga pag-iisipan siguro kayo na you want to be stable dun sa part na yon. Pang long lasting. Siguro ando kayo sa situation. Pero nasa sa'yo pa rin kasi si Key. Ikaw pa rin magde-decide no. Sa nakita ko dito. Yung mga fulfillment and idea. May mga idea and fulfillment kasi ako na nakikita na magkaano sa'yo. Ano yung maiisip mo? Iba dito, there's a promises, commitment, partnership, dealing, or contract. Ako nakikita dito, may pagbabago ng cycle sa buhay mo this time. O may babaguhin ka. O may mga didesyonan ka talaga. Yun. Meron tayong Taurus, Virgo, Libra, and Capricorn, Sagittarius. Tingnan natin ang iyong energy. Aquarius energy, please show me. Nag-aaway na naman yung mga anak ko. Okay. Andito kasi sa sitwasyon, energy mo, may mga sitwasyon daw na maaring tapusin mo na, no? Or mayroon kang mga didesisyonan na isang sitwasyon na gusto mo nang umpisahan. Or hindi yung sitwasyon na this week siguro, pagdi-decision making na itatry mo i-evaluate yung bagay na yun sa nakikita ko dito. Tapos saka ka mag-action. O saka mo siya tatapusin. Or saka mo siya umpisahan. Parang ganun sa nakikita ko sa iba. Pag-decision making to. This week siguro may mga iisipin kang bagay-bagay. You're doing your task, may mga ipa-priority ka, may mga multiple priorities ka na gagawin, may mga sitwasyon na i-evaluate mo, may mga sitwasyon na magkakaroon ka talaga ng choices, no? Sa nakikita ko dito. By this, Pero, you need to control and balance yung mga bagay o sitwasyon mo, lahat ng aspeto ng buhay mo, no? Sa nakita ko dito. This week, you need, or maaring babalansin mo yung bagay na yun. Sa nakikita ko dito. May mga sitwasyon na siguro medyo kasi nandito na rin si beginning. Ibig sabihin, this is a deciding mo na magkakaroon ka ng bagong direksyon sa buhay mo, no? Sa nakita ko kasi nandito yung sitwasyon, siguro meron ka mga aalamin, aaralin, or nandito na rin yung magkakaroon ka na mag-i-start ka na ng inyong new mental health when it comes sa iba sa inyo, or you need, kasi nandito rin si Paul. Ito na rin yung parang paglaya sa isang sitwasyon na maaring hindi naging maganda in the past, di ba? Or pagpili mo this time sa mga bagay. Pero ang nakikita ko kasi sa'yo dito, may mga bagay ka na kailangan mo munang tapusin bago mo umpisahan yung isang sitwasyon. Siguro andun yung part na pinag-aaralan na at ni-research mo pa o may mga gagawin ka pa talaga muna bago mo end yung sitwasyon na yun or bago mo umpisahan yung sitwasyon na yun o bago ka tumahak ng ibang destiny. Parang ganun nakikita ko. May dapat ka pang unahin sa nakikita ko dito. Yun. Sa iba sa inyo ha. Kasi maaring may mga sitwasyon na maaring gusto mo munang solusyonan dito, sa nakikita ko dito. Pero parang may mga gusto kang baguhin sa iba sa inyo ha, yung nakikita ko. Parating kay Aquarius. Ano po to, universe? Ano pong parating sa kanya?
Pero yung card mo, dalawa lumalabas. Okay, ang parating sa... Nako, tapos na po to, universe. Tapos na po to. Tapos na, okay. Sa nakikita ko sa dito, ang parating sa'yo, ibig sabihin, meron kang mga hinihintay o may mga hinihintay ka o naghihintay ka sa isang sitwasyon sa buhay mo na matapos, no? Or ma-receive na isang resulta, reward, or isang sitwasyon na hindi naging maganda in the past na maaring ito is magtapos na kasi andito na rin si Ten of Cups. Andito na rin yung maaring problema sa family, diba? Sa iba sa inyo, or problema sa business, or problema sa bahay, or problema into your investment, or money related, ganyan. Nagkakaroon kasi, or magkakaroon na ng ending dun sa bagay na yon. Kumbaga, accomplishment to, no, sa nakikita ko dito. Nagkaroon ng isang sitwasyon na maaring may tao na part of the family or kasamahan sa trabaho, basta malapit to sa'yo, maaring magulang mo, basta malapit siya sa'yo, na itong tao na to is may pagka, hindi maganda. Paano ko explain to? Hindi siya good person. Sa nakita ko dito, medyo salbahe, no? Siguro a mother figure, maaring magulang mo, or maaring anak mo, or maaring a part of the family. Yun na nakikita ko dito, na maaring hindi siya naging good para sa'yo. Lalaki man siya o babae, no? Maaring ikaw is naging mas more impatient sa kanya, or itong tao na to, hindi talaga good. Kumbaga, andito yung situation na maaring ginamit ka niya, or handito kasi yung paglalay. Handito yung sitwasyon na danger siya. There's a danger person dito. May delikadong tao. Maring sarili niya lang iniisip niya, may pagka-insecurity or insecure siya sa'yo, or vice versa. It's more on sarili. Hindi ko lang alam kung may pera siya, or nagtatrabaho ba siya, or wala lang siyang ipon. Yun ang nakikita ko sa kanya. Yun. Ano siya, there's a chaos, or itong tao na to is disloyal talaga siya sa'yo. Naging disloyal, or hindi siya loyal sa'yo. Ganyan. Sa nakita, maaring magulang mo, hindi siya loyal sa'yo, di ba? Ganun. Or a part of the family. Or maaring ikaw. Maari din na nakikita ko dito na may tao dito na may sakit. Nagkaroon ng sakit, and this time is nagiging good na siya. Kasi nandito na rin si 3. Maari nagkakaroon ng stability or nakaka-recover na siya sa kanyang sarili, itong tao na to. Parating din sa iyo, magkakaroon sa iba sa inyo ng pagkikita-kita, maaaring pamilya, no? Maaaring mga kamag-anak, magkakaroon ng pagkikita-kita noon. Or hinihintay mo na magkaroon ng kayo ng pagbubuo muli. Or pagkikita-kita sa iba. Or magkaroon ng pagsasaayos. No? Yun ang nakikita ko sa iba. Sa iba sa inyo, no, parang nandito kayo sa sitwasyon nyo na nagkakaroon ng mga, disorganized situation, no? Siguro nga, andun yung bagay o sitwasyon na hinihintay mo na tamang panahon, tamang pagkakataon, tamang oras. No, maaring may mga gusot o mga bagay na kailangan mong ayusin this time o inaayos mo this time. Yung nakikita ko. Kasi may disorganized na sitwasyon sa buhay mo or may tao na hindi talaga siya marunong mag-organize ng buhay niya o relationship. Tingnan natin ang dapat iwasan. Kunin mo lang yung sa'yo doon. Ang dami yung energy eh. Sa iba sa inyo, nalilito kayo sa mga bagay-bagay o sitwasyon na gusto nyo tahakin. O ba gusto nyo umpisahan o gusto nyo tapusin. Ganyan. Dapat mo daw iwasan. Okay. Ang dapat mo daw iwasan yung isang sitwasyon na ma-disorganize ka.
sa mga iyong, kasi you need to be creative kasi, no, sa nakita ko dito. Iwasan mo daw yung hindi ka mag-move forward, is mapanghinaan ka ng, ma-for motivation ka, kumbaga. Kailangan sa'yo is going toward to your fashion, take it action, and iwasan mo yung magkaroon ka ng doubt sa mga plano mo or magkaroon ka ng doubt sa sarili mo sa nakita ko dito. Going toward ka sa mga interest mo this time sa nakita ko dito. Iwasan mo din yung maging palaisip every night or yung kulangan ka ng tulog. No, iwasan mo din yun. Iwasan mo yung hindi ka mag-trust into your intuition kasi maraming, anak, ayan, nahulog, nahulog na. Nahulog yung plastic. Yun. Iwasan mo yung kasi sinasabi dito ni Universe, I always offering you opportunity, anything opportunity, love life man yan, opportunity to para mag-going toward ka sa iyong mga destination, pero parang you always rejected daw yun, or hindi mo lang din siya napapansin, or maaring may mga bagay lang talaga na inuuna mo pa sa ngayon, no? O may mga bagay lang talaga na you are not willing to let go pa sa mga interest mo na meron ka ngayon. Kaya ang nakikita ko dito, maaring nagkakaroon pa lang ng papaplano sa'yo, buhay dito. Maaring nagkakaroon ng mga pag-uusap when it comes to a territorial. Yun nakikita ko dito. At saka, love yourself pa. Sabi dito. Love yourself and start a new beginning into your life. Kumbaga, you need mo, God. Kailangan mong i-release yung sarili mo, mag-escape sa isang sitwasyon na hindi nagiging good sa'yo. Lalo na yung mga frustration, stress, ganyan. Magkakaroon ng mga argument, conflict, or competition, or a situation na may mga battle, kuhanin mo lang sa'yo doon. Malaki man o maliit yun. Yung mga tao na magtataas ng ego sa'yo, o may mataas ang ego, nagkakaroon ng mga rejection, o nagkaroon ng mga lack of control, lack of cooperation, maaaring sa magkakapatid, sa karelasyon, o sa kasama sa trabaho, or sa nakakonect sa'yo, no? Sa nakikita ko dito. Yun. Sana hindi naman lahat. Sana tapos na yun sa nakita ko to. Or maaaring naguguluhan ka lang talaga sa gusto mong tahakin this time. Tingnan natin ang love ni Aquarius. Love is sa lahat. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kasama sa trabaho. Lagi tayong vice versa, ha? Pag hindi na-connect sa iyo, ibig sabihin hindi mo to energy. Ay. When it comes to a relationship, it's failed talaga, no? Nagkaroon na ng failure situation. Sa nakita ko dito, when it comes to a relationship, ano talaga yung deep wound, yung battle na pinagdaanan, maaari nagkaroon ng third party sa iba. Sa nakita ko dito, handin yung situation na nagsakripisyo ka doon sa love na yun, no? Handin yung sitwasyon na ipinaglaban mo naman kahit papaano yung part ng love life na to o yung love na to sa nakita ko. Kaso, ando lang talaga yung sitwasyon na niloko ka nung tao na to. Or vice versa tayo. Nagkaroon ng pagiging sneaky, nagsinungaling, lying, babaero, lalakero, or nagkaroon talaga ng betrayal in this relationship. Hanggang doon sa sitwasyon na sinuportahan mo pa nga siya, no? Sa nakikita ko dito, no? Pinilit mo pa rin, kumaga naging matatag at matapang ka dun sa relationship na yun kasi gusto mong mabuo yung part na yun. Pero dumating pa rin yung time na kailangang mag-end nitong relationship na to sa nakita ko dito. Kasi ang nakita ko dito, itong tao na to is nag-go to the flow siya, or maaaring ikaw nag-go to the flow siya. Care naman siya sa nakikita ko dito, pero nag-go to the flow itong tao na to, hindi niya naibigay yung tulad ng pagmamahal na ibinigay mo sa kanya dito. Kaya maaring ikaw yung nakulong dun sa sitwasyon na yun. Maaring nagkaroon ng pagpapabaya in this relationship, no? Sa nakita ko dito. Kung kayo is magkarelasyon nito, sinasakripisyo mo yung sarili mo para sa pagmamahal na to. Mahalin nyo yung sarili nyo.
Nasa sa'yo si Kiyo. Tingnan natin ang iyong money. Kamusta ang money ni Aquarius? Ano po? Tapos na po to? Okay. When it comes to your money, ang nakikita ko sa'yo dito, medyo kailangan mo atang mag-action, no? When it comes to your money, kasi nagkakaroon ng stagnant dito. Kumbaga, nagkakaroon ng hindi mo masyado ata napoprotektahan yung money mo this time. Kasi nahandito yung burnout, nagkakaroon ng anxiety, or ando na talaga na is danger na yung pera mo this time, no? Sa nakikita ko to, maaring business mo, or yung mga pera na meron ka sa ngayon. Kailangan mo ngayon is mag-action dito. Kasi is more on chaos. Itong money mo, sa nakikita ko dito, siguro may mga pinag-uusapan kayo when it comes to money, ganyan. Kumbaga, yung money mo ngayon, sa nakita ko dito, nagkakaroon naman ng development or ang pagpasok kasi ng blessing sa'yo this time when it comes to your money, nagiging mabagal. No? O nagkakaroon ng development, siguro ando naman yung pagiging patient mo when it comes sa paggastos. Kaso, dumarating lang din yung time na kailangan may bayaran siguro, ganun. Sa nakita ko, maaari iba sa inyo, nagkakaroon ng stress when it comes to your business, money related, kaya nakikita ko dito. Medyo delikado, no? Sa nakikita ko dito. Kaya, kailangan mo ngayon na mag-action when it comes to your money para magkaroon siya ng development. Kumbaga, mag-focus ka na magkaroon siya ng improvement or mas more kang magbigay ng effort and hard work. Kailangan mo ngayon is maging practical ka na talaga, as in. More on practicality. Ito nakikita ko dito. Mag-action ka kung kailangan. Tanda mo si key is nasa sayo, no? Baka may mga pinagkagastusan ka, kaya rin siguro gano'n na medyo hindi nag-growth yung pera mo, no? So, nakita ko dito. Opportunity. Naku, Tower. Tingnan natin. Ano po ito, Universe? Okay. May travel ba kayo? Okay. Ang opportunity sa'yo, expect the unexpected happen sa buhay mo. No? May mga biglaang mangyayari or hindi mo aasahan na mangyari. Ganun nakikita ko sa'yo dito. Maaring sa iba is tapos na. Maaring sa iba ngayon, sa iba is dapat tapusin. No? Or mangyayari pa lang sa iba dito. Expect the unexpected, maaring may mga magkakaroon sa iba. Kuhanin mo lang sa'yo, revelation, or magkakaroon ng mga malaking pagbabago sa buhay mo, massive changes, or yung mga calamity, disaster, crisis, problem yun, di ba? Or magkakaroon ng mga distractions sa mga gagawin mo this time sa iba sa inyo. Kumbaga, halimbawa, may mga bagay ka, kuhanin mo lang halimbawa lang naman to. May mga bagay o sitwasyon ka na gusto mo nang tapusin o gusto mo nang ma-fulfill, no? Ang nakita ko dito, may mga bagay o sitwasyon ka na kailangan mo asikasuhin this time para ma-fulfill mo yung bagay na yun. Ibig sabihin, kailangan mo mag-action. Kailangan mong tapusin o aksyonan yung mga bagay na yun sa nakita ko dito. Yun. You need to focus to yourself. Tandaan mo, you are worthy. Pag-isipan mong maigi. No? Sa nakita ko dito, yung mga bagay o sitwasyon na kailangan mo na i-withdraw. Sa nakita ko dito, you need to withdraw something or hindi yung sitwasyon. May mga bagay kasi o sitwasyon na parang hindi ka pa willing to let go yung bagay na yun. Parang you still holding pa.
no? Kumbaga, there's a new horizon or you need to going toward sa bago. Kaso, ang nakita ko dito, may mga bagay ka na inaasikaso or kailangan asikasuhin. Ganun. Bago mo ma-accomplish yung gusto ma-accomplish sa buhay mo. Bago mo umpisahan. Yun. Kumbaga, mayroon ka pang, siguro handun ka sa pagiging very creative this time. No? May mga sitwasyon na nire-recover mo pa o inaayos mo pa sa nakikita ko dito. Yun. Hindi ba nananakit yung likod nyo? May taong masakit ang likod. Sana, alagaan nyo yung sarili nyo, no? Maaring ikaw or someone into your life is maaring manakit yung bandang tiyan o likod. Or may sakit sa tiyan, likod. Tingnan natin, advice ni Universe kay Aquarius. May mga sinisiyasat ka rin, Nandun yung pagsisiyasat, yung naghahanap ka ng mga katotohanan, solution, may mga iniisip ka, kumbaga, Tayo dyan. Ang advice sa'yo. Okay. Okay. Ang nakikita ko sa'yo dito, okay, thank you. Andito yung sitwasyon, kuhanin ko muna ha, nagkakaroon sa iba sa inyo ng lack of control sa mga bagay o sitwasyon mo this time. Mayroong mga bagay din na pabago-bago yung isip mo. Yun ang nakikita ko. Pabago-bago. Parang may mga bagay o sitwasyon ka na hindi mo kayang i-accept eh. Hindi mo pa na-accept yung bagay na yun. Sa nakikita ko dito. Yun. Ang advice sa'yo, sabi dito, you need munang mag-take a risk, be contented, and mahalin mo yung sarili mo or mahalin mo yung mga tao na nagbibigay ng suporta at pagmamahal sa'yo. Kumbaga, kailangan mong mag-focus to accept yung mga bagay. Kumbaga, acceptance kasi is needed, Kung may mga bagay o sitwasyon na hindi naging maganda in the past, kailangan mo na ma-accept yun para maka-move on ka na din sa nakikita ko dito. Be contented, in discipline. Siyempre, sinasabi to, discipline. Be happy sa mga tao na nahandyan para sa'yo sa nakita ko dito, na balancing. Lahat balance. Kumbaga, huwag kang magpa-control o huwag kang magpa-abuso or huwag kang pabago-bago ng isip dito. You need to keep moving to reach your goal this time. Sa nakikita ko dito, huwag mong isipin na nag-iisa ka. Kinakailangan sa'yo is tumahak na ng bagong situation or bagong landas dito. And you need to learn from the past. Kailangan mong i-move forward yung mga plano mo this time to grow. And kailangan mo magkaroon dito ng self-evaluation, This is the time to awake. This is the time to transform. This is the time to make a decision. Let go the past. Ibig sabihin, it's done. Done na kasi yun eh. Be happy na lang kung ano yung meron ka sa ngayon sa nakita ko dito. Huwag kang malungkot dito. Follow your heart in a good way kasi may naghihintay na ikakasuccess mo sa dulo. Hinihintay ka na lang nun. Yun. May tao dito na may tao dito maaring mataas yung pride niya, na maaring pabago-bago yung isip niya sa kanya mga gustong sabihin sa'yo, gustong gustong aksyonan sa'yo. Ganyan. Maaring gusto niya makipag-union sa'yo o gusto niya ng partnership o gusto niya ng connection, either commitment sa iba. Ganyan sa nakikita ko dito. Pero hindi pabago-bago siya ng isip na maaring itong taon na to is mataas talaga yung pride niya. Ganyan sa nakita ko dito. Or vice versa. Kasi nandun yung lungkot. Na nakita ko sa kanya. Or maaari itong taon na to
gusto mong kausapin or gusto kanyang kausapin. No? Na maaaring related to a money. Ganyan. And also, may taong naging marahas. May taong naging abusado. May tao na naging dominante or naging mapagmataas, parang ganun sa iba. May tao na masyado siyang naging exaggerated, no, sa mga gawain niya. Sa nakita ko na maaring na-control ka nitong tao na to or vice versa. Maaring may tao na hindi pa lang naging maganda yung pakay sa'yo. Kumbaga, ganun. Hindi naging maganda yung pakay. No? Arigato naman si Calvis.